umalom para sa mga kaluluwa at sa karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng awa, kami ay nananalig sa iyo. Ano rin ang ating mga eksperto? Madula. Maulan man, no worries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Mga balitang gigising sa inyong umaga. Mga balitang kailangan. Pilipinas, oras po natin. 2 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DCRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Sa pagtulong, DZRH yan. Sa paglilingkod, DZRH yan. Sa pag-alalay, DZRH yan. Nasa dugo na, nasa pagkatao na ang serbisyo sa bawat Pilipino. Ito ang pangakong hindi na magbabago sa pagtakbo ng panahon. DZRH Public Service Hour. Kasama ang Wonder Woman ng DZRH, si May Binauhan sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Pagtutulungang walang patid sa DZRH Public Service Hour. Magandang mainit na hapon sa lahat po natin mga ginigiliw na tagapakinig sa Luzon, sa Visayas at sa Mindanao. Kumusta na po tayo? Pero mga ilang araw na lang yan. Papasok na tayo sa panahon ng tag-ulan. Kaya ingat-ingat po tayo. Transition na naman tayo sa weather. Ngayon po ay Happy Tuesday afternoon na po tayo.
ika-26 sa buwan ng Mayo. It's May 26, 2026. Ba, talaga naman yung 26, ha? Matayan nga sa loto. Di ba pwedeng doble, no? Share. 26 sa loto. 27 gitna palaman. Samahan niyo pa rin po ang inyo pong lingkod. May binauhan una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Palaman yung 27 sa 26. May ganun bantaya. Ayan, maraming salamat po sa mga bumabati. Uy, Judge Jaime Santiago. Judge Jimmy Santiago, thank you po sa napakagandang pagbati. Ganun, happy birthday cake ni Judge Jimmy. Thank you po. Ayan, maraming salamat. Oh, bait-bait ng Judge Jimmy ha? Oh, public servant siya ngayon Ayan, maraming salamat po. Anyway, sa lahat po ng mga bumabati, syempre tayo po tuwan-tuwa dahil tayo darating sa araw ng ating kapanganakan. At yun po ay isang blessing, no? Isang blessing para nang sa ganun, tuloy-tuloy pa rin po tayo sa paghahatid ng public service sa pamamagitan po ng DZRH Operation Tulong kasama ng ating mga masisipag na miyembro. Ayan, kaya thank you so much sa lahat po ng inyong pagbati ng happy birthday. Ayan, marami pong salamat. Oo, katumbas ng pagbati na yan, more birthdays and blessings to come. Salamat po. At sa mga nagbibigay ng kanilang mga panalangin, salamat din po kasi pagka nagbe-birthday ka tapos merong sinasabing with prayers, no? Para sa healthy at anong tawag nito? Magandang kalusugan. Ayan, salamat po. Thank you. Pero bukas pa po 'yun. Kaya lang sabi holiday Kaya maagap si Mayor Jenny Sandoval Mayor, and of course our condolences sa pagpanaw po ng kanyang butihing ina. Ayan, Mayor Jenny Sandoval ng Malabon. Ang ating pong pakikiramay sa inyo at yung kanyang mother po para po dun sa para dun sa ating announcement lang. Thank you so much, Sir Edison, ha. Salamat. Si Ma'am Lucy Ongnang, ang butihing ina ng Mayor Jenny Sandoval, para po sa iba pang mga kaibigan at syempre kamag-anakan. May 23 po, nung siya po ay namatay. At ang viewing po ay simula po 2:30 ng hapon onwards. Room 312, Sanctuarium, dyan po sa may G. Araneta Avenue sa Quezon City hanggang May 29. At ang interment po May 30, alas 8 ng umaga sa Eternal Gardens. Again, our condolences po sa pamilya po ni Mayor Jenny and of course Congressman Sandoval, Ricky Sandoval. At syempre ganun din po ang ating pong pakikiramay sa ating pong big boss sa pagpanaw po ng kanyang butihing kapatid. At ang kanyang kapatid na dyan po sa kanyang kapatid po na si Ma'am Evelyn Hular Baldizon, Ayan, sister po ng ating VP for Legal at of course ating DZRH Station Manager Attorney Reggie Hularbal sa pagpanaw po ng kanyang sister dyan po sa Baguio City, Hindi tayo nagkakamali dyan po sa Baguio. Again, boss, our condolences. Ang aming pong pakikiramay, of course, mula po sa DZRH at your family at syempre sa MBC, Manila Broadcasting Company. Maraming salamat kay Mami Nida Rivera. Thank you so much po. Ayan hindi na mali yung aking hindi na mali. Thank you po sa inyo pong pagbati at sa lahat ng mga bumabati. Ayan, maraming salamat po sa inyo talaga. Promise. Bumabaha. Salamat. At kay Sir kay JD Salon. Salamat po. Ayan, kay Sir Jeff Ripan at kay Sir Dex Rabanillo. Hi, Dre. Ayan, aking inaanak na si Dre. Salamat. Thank you sa pagbati.
At ngayon mga kaibigan, ngayong hapong ito, dahil naitala po yung pinakamataas na heat index kahapon, ingat-ingat po tayo bagamat meron ng mga nararanasan na pag-ulan. Sabi ng Pag-asa kanina, yan na yung simula na ng habagat, 'di ba? So tayo po yung mag-iingat pag nag-transition na ulit, mula tag-init papuntang tag-ulan, alam nyo na. So, famous na naman si Habagat, at si Habagat pagka po nagdadala ng ulan, alam nyo ng baha po yan. So, sana by this time ay ready na yung lahat po ng daluyan ng tubig para nang sa ganun, maibsan naman natin yung sobrang mga pagbabaha. Ano po? Anyway mga kaibigan, ngayong hapong ito, puntahan po natin ang retrieval operation na nagpapatuloy dyan po sa Gumuhong Gusali sa Angeles City sa lalawigan ng Pampanga. So alamin natin, ang nakatutok ba dyan si Grace? Ayan, ang nakatutok naman this time, kahapon si Edwin si Edwin Duque. Oo, puntahan natin, kumusta na ba ang retrieval? Oo, terminated na ba yung rescue? Retrieval na lahat? Hingi tayo ng update mula kay RH25, Grace Sansano. Punta muna tayo sa Pampanga. Gracia? Yes, May. Magandang hapon. Mainit ba? Kumusta ang weather niyo muna dyan sa Pampanga? Super init. Oh. Ito po maghapon sa unang araw nga na retrieval operation na ginagawa. Yan yung itinigil kahapon, tama? Yeah. Kahapon na ay itinigil na yung search and rescue. Pero ngayong umaga ay nagsimula na yung retrieval dahil nga pinaniniwalaan ng mga operatiba para nga dito sa pinasagawa nilang pag-search ay life yung nadidetect na nila. Dahil ginamitan na nga ng life detector yung mismong lugar kung saan nga gumuho ang siyam na palapag na building na ito. So ngayong araw, kahit na mainit ang tindi ng sikat ng araw at yung weather condition, hindi na tinag itong ating mga tauhan ng Bureau of Fire sa kanilang pinasagawang mano-mano muna, May, ang ginagawa. At kasi nga, maingat yung ginagawa ng ating mga rescue team at itong mga tauhan ng Bureau of Fire para nga raw, ingatan pa rin yung pinaniniwala ang nasa 16 na mga na-trap doon mismo sa loob ng Gumuhong building. Pero bago yan, May, kanina ay clearing muna itong nasa 50 meters radius na. Medyo mas pinalaki itong lugar na clearing para nga raw hindi sagabal sa pagdating nitong mga heavy equipment na gagamitin sa pagsagawa ng retrieval. At mangunguna rito, May, sa isasagawang retrieval operation pagdating sa mga equipment, definitely ito nga ang DPWH. Sila rin yung magbibigay ng go signal kung kinakailangang ihinto at kung may banta ng panganib sakali nga na mayroong makita na medyo kailangang i-stop muna. Pero as of this moment, wala pa silang mga ganyan na mga equipment. At sa ngayon, eto nakikita natin yung boom na malaki rito. At eto, ginagamitan na siya ng equipment para nga mas mapabilis. Eto, so far ay may mga nakita na rin ako, May, na mga boom o itong mga truck ng mga fire truck, rescue equipment galing sa ibang mga karatig probinsya like in Bataan, nandito yung galing din siyempre sa provincial capital, nandito rin. Kanina, May, ay nagsagawa ng sama-samang panalangin at pagdadasal, pinangunahan ito ng pari, of course, si Governor Lilia Pineda at ilang pang mga naniniwala na mahalaga pa rin ang dasal at punta sila dito kaninang umaga at nag-alay at sama-sama na nanalangin dito sa harapan mismo nitong Gumuhong building.
at hindi kami pinayagan na makalapit kasi off-duty na doon sa lugar na yon. Kaya kami mga media, ina-attract kami. Medyo malayo na kami ngayon. So eto at natatanaw natin, may mga may mga equipments na dumating dito, yung mga malalaking boom para nga iangat yung ilan sa mga debris na bumagsak at dumagan dito sa ilang pang mga palapag dito sa building na ito. So kanina rin, maliban sa mga sasakyan na nakaparada dito sa mga bahay, yung mga residential dito, ay ito yun. At inilipat, inialis dahil nga makakasagabal sila. So nasa 50 yung radius. Kanina rin, dun sa press briefing sa amin na binigay sa pamamagitan nga ng information officer, city information officer ng Angeles City, si Mr. J. Pelayo, at ang spokesperson ng Bureau of Fire Protection na si Superintendent Sahili ay kanilang sinabi na may nakalaan ng kumikilos na sa LGU para alalayan itong mga pamilya ng biktima. Lalo na yung mga namatay, na 4, gayon din yung mga nakligtas na nasa 27, lahat yun sila inaalalayan ng lokal na pamahalaan. At maging yung mga nasa 16 na sinasabing na dito pa ang mga pamilya niyan sila ngayon ay tinutulungan ng lokal na pamahalaan. So nandito sila, matyaga pa rin naghihintay dito mismo sa mga tent na ginawa sa harapan, malapit doon isang kabilang street para mapagbigyan din sila, mag-asabay kung ano man ang development. Kaya isang ko nakapanayam kanina, although taga rito lang din sa Pampanga, Babalacan, sinabi niya na kahit isang dala-dala, ay pinagtitisan nila yung init. Kasama niya doon sa tent dahil nga nag-aalala siya, umaasa siya na buhay. Buhay yung kanyang mister na doon na trap sa loob. At maging itong galing pa ng Sariaya, Quezon, yung mag-asawa at isang kapatid nila na galing pa nga ng Sariaya, nasa mag-3 days na sila rito, ay umaasang buhay. Pero hindi mo iwasan nila kanina, nagbibigay din sila ng vaccine ng pangayas at nananawagan nila nga madaliin. Pero sa kabila nito, hindi pwede nga, binaliwanag kanina sa amin ng Information Officer J. Pelayo na hindi pwede yung pag-hit ng mga pagdilis. Sila kailangan ay sigurado ang mga galaw nila. Dahil sa isang pagkakamali na kanilang galaw sa gagawin na sa pag-retrieve ay pwedeng mas lumala pa ang sitwasyon. Kanilang tiyak na magiging maayos yung mga labi na doon yung may paggalag, respeto sa sinasabing labi na mare-recover. Although umaasa pa rin yung pamilya na may buhay na makukuha Grace, doon sa 16 na yun. Yes, oo. Ray. So 16 na lang yung identified na missing, di ba? Tama ba? Yes. Kilala na yung 16 na yon, may mga pangalan na. Yun nga yung aming klaro kanina. Yung sinasabi na Grace? Grace? Yes, Ray. Ayan, nawawala ka. Okay. Yes, Ray. Go ahead. So 16 na lang talaga or hindi estimate pa rin yan until now? Yeah. Yung figure na yan ay galing nga sa itong command center. Pero dahil nga kanina inamin din sa amin na mayroon pang dalawa na tumatawag sa kanila na kaanak umano na mayroon pang na nandoon na naiwan. Pero hindi raw yun kabilang pasalistahan. Oo. Yun nga Pero yung kanilang 16 na clear. yon ay salig doon sa listahan nung sa Yes, side yes, ng yes. contractor, tama ba, Grace? Salig doon sa kanilang listahan yan or meron ding mga kamag-anak na pumupunta sa area at naghahanap? Tama kami.
At isa pa rin pinlaro kanina dahil isa sa mga tinanong namin, sapagkat may na-interview kami rito na kamag-anak noong mag-asawang vendor doon sa harapan ng gumuhong building na according to them ay kasama rin sa mga natabunan. Kasama sa mga itong biktima ng gumuhong gusali. Pero wala sila doon sa listahan. At yun nga yung panawagan nitong mga pamilya nitong vendor na ito, sana rin daw ay matulungan sila at maasa sila sana'y buhay pa. Pero sabi nga itong mga otoridad, dahil sabitan na nga ng life sector, ay wala na silang, Okay. wala na raw na Oo. Grace, nawawala. narinig na Oo. ibang sign. Umihina yung signal mo, Grace, ha? But anyway, so yung retrieval operation ay magsisimula anytime now or nag-start na? Kasi nakikita natin dito, Nag-start na. parang kiniklearing. Nag-start na. Oo. So yung mga heavy equipment ay ginagamit na rin ba nila? Sinimulan na nilang gamitin? Yes, May. Eto, mayroon ng boom tayo nakikita rito. Oo, ginagamit na. Oo, ginagamit na, May. Yung mga boom. dito. Kasi kung sinasabing retrieval operation, so meaning talagang wala nang pag-asa na meron pang marirescue. Oo, kasi, di ba, ating pagko-cover ng ganito, once na ginamit nila, Dineclare na yan ng ating mga otoridad, Grace? yes, dineclare nila na retrieval operation na. Mhm. So wala na kasing nadedetect. Hindi Wala katulad nang ng buhay. mga Kasi nga, unang araw na meron talagang naririnig, na Oo, may humihingi pa ng naririnig. tulong. Kasi nga raw, kahapon, ay ilang beses na nag-apply sila o sinubukan yung life detector nila, Oo. talagang negative. Negative. Oo. Kasi ang Wala nang kinakatakutan nung una, even Secretary Vince Dizon ng DPWH, Grace, yung pag hindi magamit-gamit yung mga heavy equipment because napaka-unstable nga daw ng lugar at mano-mano lang yung kinakailangan pa nilang gawin. Do ngayon, kung retrieval yan, meaning meron ng mga heavy equipment pero at the same time kasabay niyan, meron pa rin mga mano-mano, Oo, meron pa rin. Kaninang umaga talaga, mano-mano. Isa-isang inaalis yung mga Debris. yung mga bakal. bakal na yun. gumuho. Dami, So, gano'ng karami katao, Grace, ang nagtutulong-tulong, lalong-lalo na yung since nung day one, Sa aking mga matang- nadagdagan pa? Oo, kanina nga, nasa 100 yung sinasabi ng command center nila dito. At pero doon sa aking pagtingin, kasi malapit lang yung hotel na pinirang ko, almost pag dumungaw sa kita mo yung galaw sa ibaba, yung mga video na pinadala ko dyan, ay makita na medyo hindi naman ganyan karami pa yung gumagalaw ng mga taga-Bureau of Fire para nga din sa retrieval operation. Pero yung bang dahil mga maingat naghihintay, kasi yung mga naghihintay na kamag-anakan diyan sa area mismo, Grace, ano ang kanilang emosyon ngayon nung sinasabi ng mga otoridad na retrieval operations na ang gagawin at yung pangamba na, yung kanilang paniniwala na nandun pa't buhay pa yung kanilang mga naipit doon na mahal sa buhay. Ay, emotion. Kasi nakita ko sa kanila kanina na talagang parang although ito yung nakita ko at even din sa interview ko nga, lalo na kay Bernardo. Parang nakulangan sila yung sa pagtubod. At kami rin mga media nag-uusap-usap dito kasi kung ano yung aming nakita at namin doon sa mga, lalo na yung pamilya ng mga humingi rin sa amin ng tulong para paalalayan. So yun, ang mabigat doon. Sana nga ay, although naintindihan natin na yun ang damdamin ng ating mga pamilya, itong mga biktima ng bumagsak na gusaling ito. Masakit tanggapin na wala na at hindi sila nagpapatalo na parang hindi sila ganun kadali na maliwalang patay na kanilang kaanak. Okay, so antabayan na natin yung mga follow-up mo, Grace, ha? Babalikan ka natin anytime kung merong mga bago update natin dyan, ha? Okay. Maraming salamat, Grace. Ingat ka dyan, ingat ka. Okay, may salamat. At mula dito sa Balibago, ang
ito si RH25, grade 0 sa Exano, Tunas, Pilipinas, Tunas. Maraming salamat, Grace Sansano. RH25, babalikan natin any update dyan po sa area sa Balibago, Angeles City, Pampanga, sa Gumuhong Gusali. So 17 pa yung kinakailangang ma-retrieve. Oras po natin, standby lang, 25 minuto na makalipas ang alas 3 ng hapon. This time check is brought to you by Galing-galing mo Smart dishwashing paste ko Pritong ulam na masebo Plato o kaldero Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number 1 ko to Tanggaling-galing mo Smart dishwashing paste ACS. May nagbago. May arte. May budget. Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa halaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful! Now we are unboxing MX3 Plus. Plus because it has Garcinia mangostana, plus L-carnitine and CoQ10. Each box contains 30 vegetable capsules. And you can get them in leading drugstores nationwide and online in Shopee, Lazada, and mxvph.com. Mahalagang paalala, ang MX3 Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Here are top 3 reasons why you should get your hands on MX3 capsule. 1. It has alpha, beta, and gamma mangosteen. 2. It's cholesterol and fat-free. 3. MX3 is proudly Pinoy made and has garnered multiple international awards. So what are you waiting for?
Dito ako sa tested and proven ko na. MX3, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 Pilipinas, oras po natin. 30 minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Kahit walang jingle, effective pa rin ang produkto. Champion, tapat po sa inyo. Maliit ang budget sa announcement. Malaki Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabton, amoy nakaka-joyful. Tuloy-tuloy ang pagtulong. Tuloy-tuloy ang pagseserbar. Sa pagtulong, sa paglilingkod, sa pag-alalay, kasama si May Pinauhan sa GZRH Public Service Hour. Pilipinas, oras po natin. 34 na minuto makalipas ang 3:00 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo ha. Kaninang umaga, pengi nga isa nung listahan ng ating Team Palugaw. Magpasalamat muna tayo. But anyway, pasalamatan lang natin ang ating Team Palugaw ng DZRH Operation Tulong sa magdamagang pagluluto at pag-serve po ng napakasarap, no? Sabi po nila yon, napakasarap na lugaw, mainit. O, ilugaw namin pagka sinerve, sobrang init. Di talaga lumalamig. Upos taob po yung kalde-kalderong lugaw na ang ating napaalmusal kanina ay nasa almost 1,500.
Ayan, sa ating palugaw sa pangunguna po of course ng Team Lingkod Lapid, ng Senator Lito Lapid, kasama si Sir Mark Lapid, si Tieza ZOO Mark Lapid. At kanina ating nakasama of course from Team Lingkod Lapid ang ating partner Florante Rosales, na kanina naman talaga napakaaga natin, wala pang 7 o'clock, I think 6:30 in the morning ay nagsimula na tayo ng feeding. At dumating din kanina yung chairman po ng Barangay 275 Tondo, Manila, si Chairman Bernardo Narito, o yung tawag sa kanya si Cap Baldo, tama ba? Siya yung ating nakasama na rin kanina, pero maaga pa lang nagsimula na tayo. At syempre pasalamatan natin ang PNERU, ang Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit, sapagkat simula kagabi dun sa ating palugaw ay nakasama na natin. Ayan, maraming salamat Team Edwin Duque, thank you so much. Oo, ng PNERU, dahil nakasama natin kagabi si Rosal Gariel, couple sila, at si Eliasar Bilyedo. Ayan, thank you so much sa Team PNERU, na nagbigay sa atin ng alalay hanggang kanina pagkatapos. Yan, kasama natin ang Pilipinas Ngayon Emergency Rescue Unit. Yung mga natutulog pa, ang babait nung Operation Tulong Masigla at pinangunahan ng kanilang team leader, si Obet Daizon. 8 sila from the team, at nakita ko si anong pangalan ni Lobedorial? Ayan, kanina yung team nila, sama-sama po sila, si Juvie. Couple din yan, si Juvie at saka si Obet. Sila yung sila yung ating mga nakatuwang ng Team Operation Tulong Palugaw ni na Orlit Dizon. So natutuwa tayo dahil maraming salamat ha. Parang first time yata ng Team Masigla na sumama, So thank you so much sa team ni Obet Dizon. Actually dito pa natin na-post yung kanilang mga photos pero nakakatuwa maging aga-aga din nilang naroon para umalalay. Yan, kaya pasalamatan natin ang buong team. Of course, ang team leader again si Obet Daizon, si Juvie, si Juvie Arcillas. Silang dalawa ni Obet, and of course si Maria Christine Racos. Si Rosario Diaz, si Jane Ruth Magallanes. Anong apelyido ni Jocelyn? And then si Eliza Diaz. Ayan, salamat. Ayan, nasisipag nila na dumating kasama ng Team Operation Tulong Palugaw. So thank you so much again, Orlit Dizon. Habang inaantabayan na natin si Kapitan Bernardo Narito ng Barangay 275 Tondo. Ayan, makakwentuhan natin si Barangay anong pangalan ng ating Team Palugaw na nagsama-sama kagabi. Yan, of course, pasalamatan natin si Orlit Dizon, ng ating Chief Cook. Of course, ang ating tagapalengke si Miko Dirilon. Nakasama din natin, of course, si Queenie Analisa Bueno. Ang couple natin, of course, ating disaster head si Kadong De Los Santos, kasama si Weng De Los Santos. Nakasama din natin si 28. Si 28. Ayan, si Sonia Alice, minus, wala na si Albert pero parang kasama din namin kagabi, naka-video call sila. Anong tawag niyan? Isinambulat na naka-video call sila. Of course, si Edgel Makatual, nakasama natin. Ganon din si Alvin Sales, si Kulot at si Biboy. Ayan, yung ating mga nakasama. At sino pa ba? Sila lang ba? At yung si Oliver. Of course, couple din tayo, si Oliver Abad. Kasama yung mga bago. Nasaan yung kanilang mga pangalan? Wala dito. Yung tatlong mga bagong teammates ng Operation Tulong Magdiwang. Ayan, salamat. Sasabihin ko na naman, magiting Ayan, thank you so much dun po sa team na talaga namang maaga, kagabi pa, tapos hanggang kinabukasan ay nakasama natin. Lalong-lalo na yung ating mga Grab drivers. Pahingi ng mga pangalan ng ating mga teammates. Wala pa ba si Kapitan? Ayan, si Kapitan Bernardo Narito. Ayaw magpa-interview ni Kapitan
ng 275 Tondo, Manila. Anyway, ayan, umakyat pa sila kasi yung iba, mga bata, lalo na tulog pa, nagtsinaga nung ating team na umakyat sa second, third, and I think fourth floor ng evacuation center ng Delpan, dyan sa Tondo, Manila. Ayan, nandun sila sa loob. Diba? Ang daming mga bata di bumaba. Pero ang haba po ng pila kaninang umaga. Ayan, side by side tayo ng Team Lingkod Lapid with Florante Rosales. So maagang maaga. Kaya maaga din tayong natapos, actually almost mga 2 hours din tayo na naroroon sa area ng Delpan. At yan yung area kung saan po dinala nag-serve po na evacuation center nito pong mga nasunugan po sa Parola. Nakakalungkot, halos wash out, sabi nga ni Kapitan. Napakarami pala nung kanyang nung kanyang populasyon. Tapos ang nasunugan nasa 7,000 plus individuals at almost 2,500 families. Okay? Sandali lang. Ipuntahan nga muna natin, may balita po si Tina Nolasco, ang bago pong secretary ng DOLE, Department of Labor and Employment, si Secretary Tolentino. Alamin natin, meron daw planong bumuo ng tinatawag na Labor Attorney's Office. Ang dating senator, ngayon ay DOLE Secretary Francis Tolentino. Alamin natin ang buong detalye. Babalita ni RH9 Tina Nolasco. Tina. Miss May, target ng bumuo ng Labor Attorney's Office si bagong DOLE Secretary Francis Tolentino na tutulong sa mga mahirap na manggagawa na nangangailangan ng legal assistance. Kanyang unang press briefing matapos ang turnover ceremony bilang bagong kalihim ng DOLE, sinabi ni Tolentino na nais niyang magkaroon ng serbisyong kahalintulad ng Public Attorney's Office o PAO na tututok naman sa mga usaping may kinalaman sa labor at karapatan ng mga obrero. Layunin kaya ng programa na mabigyan ng libreng legal assistance ang mga manggagawang walang kakayahang kumuha ng pribadong abogado, lalo na sa mga kaso kaugnay ng labor violations, illegal dismissal at iba pang labor dispute. Pakinggan natin si Secretary Tolentino. I intend to create a labor attorney's office para yung mga manggagawa natin. Alam niyo yung PAO? Yes, sir. Para yung mga manggagawa natin na walang kakayahang kumuha ng abogado ay magkaroon ng libreng abogado kung sila ay merong hinaharap na kaso o sinampang daing sa mga labor arbiters o sa NLRC ng libre. Kasabay nito, tiniyak May ni Tolentino na palalakasin pa ng DOLE ang mga programa para sa job generation, labor rights protection at workplace safety sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ito si RH19 na Nolasco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Tina Nolasco, mula sa DOLE. Punta naman tayo dyan po sa Pasig City, yung tinatawag daw po dayuhang boss. 62 iba pa arestado sa online investment scam hub, Alamin natin kung saang exact location sa Pasig. Sa detalye po niyan, RH52 Edniel Parosa. Edniel? May sabisa ng isang cyber warrant, sinalakay ng PNP Anti-Cybercrime Group ang isang large-scale online scam hub sa Ortigas Center dito sa lungsod ng Pasig. Marami biktima o mano ng mga senior citizen at pensioner upang makapaglagak ng puhunan sa isang pegging investment scheme. Matay sa report na nakarating sa Campo Crame, 63 ang inresto sa naturang raid, kabilang ng dayuhang boss o mastermind na magit sa operasyon. Ayon kay PNP ACG spokesperson o PNP ACG Director, Police Major General Wilson Asueta, gumagamit ng mga pegging identity ang scam hub gaya ng mga artista upang makapanlinlang o mapapaniwala ang kanilang mga biktima. Pero kapag sinuri yung pangalan ng kumpanya na kay LSJ Call Center Services at online trading platform itong X-Trade, hindi naman ito rehistrado o humahagilap sa Securities and Exchange Commission. Pakinggan si General Asueta. Pinipake yung picture, pinukopya, nilalagay nila sa kanilang fake advertisement. Kung magbalidate po tayo, kung hindi po ito ay registered sa Securities Exchange Commission o sa other government agency natin. So huwag po kayo magtiwala agad.
Napatid din sa ACG na dati na rin palang may warrant of arrest na inisyu ang Pasig Regional Trial Court laban kay alias Boss dahil sa 140 counts na paglabag sa National Internal Revenue Code at may inarekomendang piyansang aabot sa 9 na milyong piso. Maharap pa mga dinampot sa kasong paglabag sa Cybercrime Prevention Act, Consumer Financial Products and Services Act, Securities Regulation Code, Anti-Financial Accounting Scamming Act at Revised Penal Code. Edniel. Ako si Edniel Parrosa, DZRH. Yes, Ame. Oo. Alam mo itong mga online investment scam hub na to, ang dami naman talagang naaaresto at tawag nito na natututukan ng ating mga otoridad, nahuhuli, di ba? Pero yet, ang dami pa rin pala talagang nag-ooperate dito sa ating bansa. Oo. Doon ba sa Philippine National Police, itong napakalaking sindikato na ito ay nababawasan pero patuloy na nadadagdagan at marami pa ring mga nabibiktima. Ano ba yung kanilang konkretong ginagawa na para nang sa ganun alam mo yun, talagang mawala sa ating bansa iyan, Tama ka dyan, May. Kung mapapansin mo, yung mga operator nito, yung mga foreign national talaga. Yes, oo. At yung mga employees, kagaya nung itong example sa Pasig City, mga Pinoy. Kaya iba dyan sa mga binabanggit mo, May, na scam hub, kahit yung mga previous din nating mga nare-report, yes, mga remnants yan ng remnants ng kung tawagin natin dati ay Pogo. Yung offshore gaming na ibinan nga ni Pangulong Bongbong Marcos, nagkanya-kanya yung mga empleyado nito after nagsipagtayo ng mga kung tawagin guerrilla Pogo. Kaya, yung mga maliliit pa. Pero itong sa Pasig City, May, in particular, actually medyo nakababahala sapagkat 10 taon na pala nag-ooperate at sa loob mismo ng Ortigas Center, itong kilalang business establishment dito sa Pasig City. Kapag tinignan ng ating mga kababayan, yung mga nakikinig sa radyo, yung mga video natin sa RHTV, may kita mo parang lihitin mo yung setup nila ng negosyo. Yes. Kaya maraming napapaniwala. At gumagamit din sila, May, ng mga mukha ng mga artista gaya ng binanggit ni General Asueta. Pero hindi naman pala totoo. Ito ay peking mga larawan o endorsement coming from some at artists. yung mga yung kanilang scam hub, yung kanilang mga sinasabing mga opisina ay maayos sa mga Ortigas sector. Ortigas Saka yung setup nila mukhang parang talagang legit na opisina na legit din itong mga operation na to, May, bagamat itong in particular sa Pasig ngayon ay ina-establish pa kung ano yung connection nito doon sa iba pa, pero at least sa iba pang mga scam hub, ang ginagawa ngayon, May, ng halimbawa itong PNP, pinapagaran nila yung ACG na, yung Cybercrime Group. At tinignan kung ano pa yung pwedeng matrace dahil yung mga, sabi ko nga, yung iba, remnants ng Pogo, habang yung ilan naman ay talagang datihan na ng mga scammer. At lumawak na lang ng lumawak dahil sa yung bang, investment. pag pinag-usapan yung mga remnants ng Pogo, anong datos ng PNP na yan ay talagang nabubuwag nila? Hindi ko lang batid, May, kung gaano pa karami, pero kung tama yung pagkakaunawa ko, na itanong na rin natin yan dati. Sa ngayon, May, hindi na siya, bukod sa bilang, ang importante ay yung laki ba. Hindi na raw ganun kalalaki kagaya nung dati. Talagang mga guerrilla na lamang. Guerrilla na lang talaga. Ayun. Ibig sabihin, mga maliliit at yun na lang yung mga scam hub na naiiwan. Ito malalaki na ito, talagang kakaiba to sapagkat investment yung kanyang atake. Atake mo mga pensioner, May, mga kababayan natin, mga lolo't lola. Yun ang kanilang mga nai-invite. Kaya na rin siguro may malaki yung ganito o lumalawak pa yung investment scheme. Dahil nagano sila nangungulundat sila ng mga puhunan, naloloko nila yung ating mga kababayan. Kaya nga. Ng pera sa kanila. Kaya nga ini-emphasize natin, Edniel, kasi nalulungkot tayo, lalo na tayo sa public service, di ba? At meron pa rin tayong mga natatanggap na sumbong talaga na nabibiktima. Tama ka dyan, even yung mga lolo't lola, syempre ano nga bang alam nila, di ba? Sa makabagong teknolohiya, 'di ba? Tapos mahalaga mahalaga yung soundbite natin kanina, yung binanggit ni General Asueta, May, doon sa tanong mo kung paano ba natin siguro batutunton o malalaman kung lehitimo o hindi itong mga nabanggit natin na investment scheme. Simple lamang, puntahan nila yung Securities and Exchange Commission, i-verify kung naka-register doon. Dahil parang may yung nalala ko yung usapan natin doon naman sa mga illegal recruitment sa mga OFW. Ganun din. I-check nyo lang din sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon. I-check lamang din doon sa open sources, lalo na sa listahan ng gobyerno. This time yung SEC
kung sila ay registered. At nang sa lalo na kapag malaking halaga ay pinag-uusapan, 9 million pesos doon lamang sa multa lamang. At saka yung too good to be true. Yung too good to be true, correct. Diba? Magagat maniwala. Oo. Napaka-imposible, di ba? Yung mga inalok. Pero yet, ang dami na napapaniwala tapos milyones pa yung nai-invest. Grabe. Saka lalo na ngayon may isa pang danger ngayon yung paggamit ng AI. Kaya kaya yun, oo nga. Artista, pag si mother, si father, si tito, si tita, may paboritong artista, kapag ginamit ang kanilang muka, wag agad basta maniwala at i-verify muna. Nasa gayon ay baka maloko ka. Akala mo ina-endorse na yung favorite artist, hindi naman pala. At, kaya nga, matangay pa yung kaya nga, sana natututo ang bawat Pinoy sa mga ganitong modus, di ba? Para nang sa ganoon. Yung PNP may dapat mas rin siguro, mas aggressive doon sa info dissemination. Info dissemination. Pag-educate sa ating kababayan dahil sila yung nakakaalam nung mga galawang modus talagang hindi wala ring masasabi na babain na kasi nila yung community sa barangay level, 'di ba? Para sa information dissemination. 'Di ba? Ang atake kasi may sa online talaga Online na talaga ang atake Talagang hindi nga babain nila para 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 bang magbarangay level ka ng paliwanagan ulit at ng 'di ba? Pwede. Paglalatag ng impormasyon na ganito to, ganyan diyan, 'di ba? Yung ganun. Kawawa yung mga gaya nito may mga senior citizen. Yun nga kaya nga. Simpleng Facebook lang o siguro nag-enjoy ka lang gamit ang iyong mobile device at may kayat ka na doon sa paglalagak ng pera. Tama. Kaya doon sa ating mga kabayan, lagi makinig din syempre sa mga balita. Sa atin, mula sa ating law enforcement agency. Kaya nga pagka ganyan talagang tinatanong kita, Edniel, para nang sa ganun yung ating mga nakikinig, lalo na't mga lolo't lola, nanay, tatay, di ba? Alam na nila na wag na sila nagpapapaniwala. No, lalong-lalo na pag pinag-uusapan, sinisilaw ka sa malaking halaga and sa konting halaga lang na ibibigay mo, di ba? Karaniwan yung mga nabibiktima ng ganito yan, yung mga nagpe-pension, tapos yung mga OFW natin, yung mga wala bang paraan para ma-check ito personally. At meron pa may ibang klase naman ito, yung mga akala nila sumasama sila sa isang religion. Pero yung pala investment na pala. Kapag ganyan yung setup, magduda na kayo at mag-check muna sa SEC. At yung pang-opisyal ng pamahalaan ng Rada. Okay, maraming salamat, Edniel. Malami ito sa Kapukrame, balik sa imo. Ayan, maraming salamat sa public service report na yan, Edniel Parosa. Ay, napakahalaga paminsan-minsan napapag-usapan natin yan para at least nakakapakinig yung ating mga lolo't lola. Kita nyo yung mga pinaghihirapan ninyong tanggapin na hinihintay na pensyon. Tapos mapupunta lang sa wala. Mga kaibigan, oras po natin. Meron na lamang tayong 8 minuto at 4:00 na ng hapon. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa Sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan, pakiramdam at papaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sina Lakay, Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan.
Tambalang Anthony Taberna at Jerry Baha ang gigising sa inyong umaga dahil lalatay ang humahagupit na diskusyon at komentaryo Lunes hanggang Biyernes sa 2x2. Tumunog na ang gantingan para sa kalikasan. Ang nagkamit ng parangal bilang Best News Anchor ay walang iba kundi si Angelo Palmones ng Magandang Umaga Pilipinas, DZRH Radio 666 kHz. Na ang gantingan para sa kalikasan. Ang itinanghal bilang Best AM Radio Program Host ay si Cesar Chavez para sa special on Saturday ng DZRH. Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa happening sa trend, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Paglilingkod sa pag-alalay kasama si May Pinauhan sa DZRH Public Service Hour. Oras po natin mga kaibigan. Naku, bilis ng oras. 3 minuto na lang, alas 4 na ng hapon. Naku, pasalamatan ko lang ang ating mga naka-duty ngayon sa ating DZRH Operation Tulong Public Service Center ay ang ating DZRH Operation Tulong Choir, no? Sa panguna ng kanilang team leader si Anita Mendoza Sinits. Maraming salamat. At syempre kay Mary Ann Pagaran Ibasco. Thank you Mary Ann. Kay Emily Miliora. Of course kay Jerry Mutya, ang nag-iisang Mutya. At si sino ba yung isa? Sino isa? Anong pangalan? Isa nating miyembro ng choir. Ayan, pasalamatan natin. Si Pagaran. Isa yung kapatid ni Mary Ann. Anong pangalan? Ayan, hindi nagbibigay ng pangalan. Sige, maraming salamat sa ating team DZRH Operation Tulong Choir. At batiin lang natin ng happy birthday, Sir Kenneth ko, ang ating partner. Naku, malapit na naman tayong mamahagi ng mga pangkabuhayan. Courtesy, of course, ng team ng Sir Kenneth ko. Sir Kenneth, ayan, happy birthday po, At mula po sa Rotary Club of Cavite Uptown, ang Sir Kenneth ko, past president, founding president. Ayan, happy. Magdudual na ang passport ni Sir Kenneth. Happy birthday, Sir Kenneth. Sir Kenneth ko again, from Rotary Club of Cavite Uptown din, ang pagbati po sa inyo. Ayan. At maraming salamat. Wala na tayong oras bago tayo maabutan ng overtime. Susunod na po Mayor Lacaideo Macalma at Miss Thea Petro Corpo sa programang DZRH Break Time. Ayan, maraming salamat Iza Gabriel at sa ating mga taga Buslo. Tama ba? Oo, ang Bulacan State University. Thank you so much. Thank you RHTV.
Bulso pala, sorry. Buslo. Bakit ba buslo? Sabi ko. Kasi buslo yung alam ko. Bulso. Pagalitan tayo ng bulso nito. Bulacan State University. Muli, ako po si May Binauhan para po sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. This time check is brought. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dunit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laban